pag-usapan natin ang pag-transpose ng chords. Bilang isang songwriter, bakit pa mahalaga na matutunan natin ito? Well, simple lang yung sagot dyan. Para sumakto yung key ng kanta sa range ng boses natin. Ilalagay natin yung capo sa 4th fret. Balik tayo sa original key na C chord. Di mo man sabihin ay nadarama ko rin. Subukan nating tanggalin yung capo at gamitin natin yung E chord. Di mo man sabihin ay nadarama ko rin. Diba? Parehas lang ng key pero iba na yung chords na ginagamit natin. So sa video na to, sasagutin natin yung mga tanong na paano mag-transpose on a higher key or on a lower key. Kaya ba natin mag-transpose na kahit wala tayong device na ginagamit? Lahat ng yan ay sasagutin natin sa video na to. Kung bago ka pa lang sa channel ko, my name is Hanson Lee, an independent songwriter, and welcome to Life and Music. First step sa pag-transpose ng kanta on a higher key ay ang paggamit ng capo. Madalas nyo nang makita to sa mga songwriter, di ba? Sa mga gitarista, pati mga singer-songwriter. Ano ba ang purpose nitong capo? Simple lang naman, pinapataas nito ang key ng kanta, pero the same chords lang yung ginagamit mo. So sa example na song natin today ay yung kantang sinulat ko na Pakinggan. Nasa C major siya, so mababa siya. Di mo man sabihin ay nadarama ko rin. Sabihin natin, medyo mababa to para sa'yo yung kanta. So, ilalagay natin yung capo sa 1st fret. So, minimimik niya tong puting bar na to. So, iniipit niya yung lahat ng strings sa 1st fret at tumaas na siya. So, kanina, mababa, paglagay mo sa 1st fret, medyo tumaas na siya konti. At eto na yung first stanza. Di mo man sabihin ay nadarama ko rin. Medyo tumaas na siya konti, di ba? Sabihin na natin na medyo nababaan ka pa. Sige, angat pa natin konti. 1 fret higher pa. Man sabihin ay nadarama ko rin. 1 fret higher pa talaga, mas mataas pa. C pa rin ha. Di mo man sabihin ay nadarama ko rin. 1 fret higher pa talaga, nasa 4th fret na yung capo natin. Di mo man sabihin ay nadarama ko rin. 1 fret higher pa talaga, nasa 5th fret na siya. Di mo man sabihin ay nadarama ko rin, na ang sigaw at bugso ng damdamin. Mali pa. So, ang purpose ng capo ay itaas yung key ng kanta pero the same pa rin yung chords na ginagamit mo. Okay, balik tayo sa 2nd fret. Ilalagay natin siya sa 2nd fret. And let's say, yung guitar ko ay nasa standard tuning or E tuning. Kasi ngayon yung guitar ko nasa E flat tuning siya. Pero let's say lang nasa standard tuning yung guitar ko. So, eto yung C kanina, di ba? Mababa. Paglagay ko ng capo sa 2nd fret, which is 1 whole note higher, kahit C pa yung piniplay ko dito, automatically, ang nakakatch up na ng tono ay D. Kasi, di ba, yung next ng C sa alphabet ay D. So, technically, D na to. Ganon siya. So, pag inangat ko pa siya dito sa 3rd fret, nagiging D sharp na siya. Again, assuming lang na E standard tuning yung guitar ko ha. And then, sa 4th fret, E na siya. E major. Ganon.
Well, there's a way na bumaba yung key niya kahit gumamit ka ng capo, pero ibang topic na kasi yun eh. This is a beginner video kasi sa pag-transpose ng kanta, kaya hindi na natin itatakal yon. Okay, so that's the first step kung paano i-transpose ang kanta on a higher key gamit ang capo. Pangalawang tip sa pag-transpose ng chords ay ang paggamit ng application. Alam ko yung ilan sa inyo sasabihin na gumawa ka pa ng video, application lang naman pala yung sasabihin mo. Well, dahil modern na tayo ngayon, gamitin na natin sila. Mahirap din na hindi natin sila mapansin kasi una, available nga sila. Pangalawa, bukod sa accurate, convenient pa. Kaya kung hindi ka pa marunong mag-manual ng pag-transpose ng key, pwedeng yung application muna sa ngayon. Maraming application ang pwede mong i-download sa App Store. So, ang gagamitin natin ngayon ay ang Smart Chord. So, since nasa C major ngayong kanta natin, ilalagay natin yung nasa taas sa C. Etong nasa baba, dito tayo mag-a-adjust kung ilan yung increments na itataas or ibababa natin. So, magkatapat sila ngayon, parehas sila C major. Itong baba, i-move natin siya forward ng 2 frets higher. Ayan. So, ang katapat na ngayon ng C ay D major. At lahat ng mga katapat na chords na to, yun din yung katumbas niya na chords na gagamitin natin. Etong C, A minor, F, and G. So, ang gagawin natin ngayon, magta-transpose tayo ng key na hindi ginagamit ang capo. So, dahil katapat nga ng C ang D, kanina, so, ang original key nito ay C. Di mo man sabihin, ay nadarama ko rin. 2 frets higher, so D na siya. Di mo man sabihin, ay nadarama ko rin. Okay, so, i-move pa natin forward itong sa application ng 2 frets higher pa. Ayan, E major na siya. So, mas mataas na to ng 4 frets higher. Di mo man sabihin, ay nadarama ko rin. Nakikita nyo tong number sa gitna, yung number 4. So, yung number 4 na yan ay nangangahulugan na kung sa gitara pa, sa 4th fret yan. So, subukan natin. Gamitin natin yung original key at ilalagay natin yung capo sa 4th fret. Balik tayo sa original key na C chord. Di mo man sabihin, ay nadarama ko rin. Subukan natin tanggalin yung capo at gamitin natin yung E chord. Di mo man sabihin, ay nadarama ko rin. Diba? Parehas lang ng key, pero iba na yung chords na ginagamit natin. Dito magiging useful yung application kasi nakakapag-transpose ka kahit wala ka nitong capo. Tip number 3 sa pag-transpose ng chords ay ang manual na pagbilang neto. Pwedeng paabante or pwede rin paatras. So magagawa natin yung mag-transpose ng chords kahit walang capo or application. Kung kanina sa dalawang exercise natin ay nag-transpose tayo ng key pataas. Ngayon naman, magta-transpose tayo ng key pababa. Halimbawa na lang kung masyadong mataas yung kantang sinusulat mo at gusto mong babaan ito. Dito magiging useful yan. Balik tayo sa set of chords natin sa kantang pakinggan, which is the C, A minor, F, and G. Etong C open na to, parehas lang din to ng C major. Diba? C major, pakinggan mo ha. C major din to. Diba? Parehas lang siya. Medyo higher, konti lang to, pero parehas lang yan C. So, ang gusto nating mangyari ngayon, i-a-atras natin ng 3 fret from C major at maglalanding tayo sa A major. Mas mababa na siya kapag kakantahin natin. So, magbilang tayo from C major. C. 1, 2, 3. 3 fret yung inatras natin. At ngayon, nasa A major na tayo. So, isulat natin yan. A major. Ang next chord na hahanapan natin ay A minor. Ito ang open A minor.
at A minor dito. Parehas lang siya. So, pakinggan natin. Diba parehas lang ng tunog? Kasi parehas lang sila A minor. Aatras din tayo ng 3 fret. Bilang tayo. 1, 2, 3. F sharp minor. So, ilista natin yan. F sharp minor. Ang next chord na hanapan natin ay F. F major. So, atras tayo ng 3. Ito, F major din to. Parehas lang sila. Mas mataas lang to na F. Mas mataas lang to na F pakinggan. Diba? Parehas lang sila na F major. So, bilang tayo ng 3 din. So, F major, 1, 2, 3. Ito ang D major. Na parehas lang din dito. Okay. So, meron na tayong A major, F sharp minor, at D. Isa na lang yung kulang, which is the G. Bilang tayo ng 3 paatras. 1, 2, 3. E major. So, kumpleto na yung set of chords natin. Ito ang A, F sharp minor, D, and E. Subukan natin kantahin. Mas mababa to ha. Di mo man sabihin ay nadarama ko rin na ang sigaw at bugso ng damdamin. Okay, masyado namang mababa. Galing yun sa C major eh. 3 fret yung inatras natin at nag-fall tayo sa A major. Masyadong mababa yung A major. What if from C major, 1 fret lang yung iatras natin? So, galing sa di mo man sabihin na gusto mong maging 1 fret lang yung iatras na B major. Di mo man sabihin. Okay, bilang ulit tayo paatras ng 1 fret lang paatras lahat. So, alam na natin yung first na from C, B major. Ano ulit yung next? Diba? A minor. Andito yung A minor. Iaatras natin siya ng isa. Magiging G sharp minor. Okay, so meron na tayong B major, G sharp minor. After that, hanapin natin yung tumbas ng F. Atras natin ng isa. E major. And then, yung G, iaatras natin ng isa. F major. F sharp. F sharp. So, meron na tayong B major, B major, G sharp minor, E, and F sharp. So, since na-kompleto na natin yung chord, subukan natin kantahin sa B major. Di mo man sabihin ay nadarama ko rin na ang sigaw at bugso ng damdamin. Ayan. Simple lang ang pag-transpose, di ba mga kasonger? Kahit hindi ka gumamit ng capo or application. Pero, useful pa rin tong capo kasi mas mabilis mo siyang matatranspose pataas yung chords. Ang paggamit naman ng application ay sa umpisa mo lang gagamitin yan, pero once maintindihan mo na to, yung pagbilang, medyo parang hindi mo na kailangan yung application na yun. Maganda siyang gamitin kapag nag-uumpisa ka pa lang, pero mas magandang maintindihan mo din kung paano magbilang ng chords manually. Ano ang benefit kapag natutunan natin ang pag-transpose ng chords? Ay mahahanap natin yung sweet spot na key na sakto sa range ng boses natin. I hope may natutunan kayo dito mga kasonger. Kung meron kayong mga questions regarding sa, especially sa songwriting, lyric writing, chord progression, the melody structure, don't forget to comment down below. Kasi kung alam ko yung sagot, gagawan ko yan ng video. Alright? Kita na yo. Don't forget to like and subscribe.